Minamahal sa mga oras na ito, tayo po lahat ay pansamantalang minamahal upang ating pong bigyang galang salita ng ating pinakamamahal na Balisus. At ito minamahal, dalahin ng ating beloved preacher, June Ali. Amen. God bless po sa ating beloved preacher Richard Gilasio. May namahal tayong lahat tayo mag-isang manalangin. Praise God. Hallelujah. Opo dakila at mapala ni Ama, Diyos na mga parin sa lahat, Amang banal. Malapit ni Jesus, magandang hapon po si Panginoon. Sa undalangin na aming minamahal at kinagalang na pastor, yung huling propeta sa kapanahon ng ito. Aming minamahal Pastor Luis Almeida, narito kami na pakubang mga loob. Huminang kapatawaran sa tayong pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Kung saan man sumpungan ng batis sa amin, patawarin mo kami, Panginoon. Sa mga oras ng Diyos, ako'y nagpapasalamat sa anong bahagi yung binagawa, yung pinagpala mo, papuring awitin, buhay na patotoo, pag-awitan ng iba't ibang level ng mga choir. Sa pagbibigay, Diyos, at sa higit sa lahat sa iyong banal na presensya. Sa mga oras na ito, narito kami sa pag-aral ng salita. Sa ganang akin, wala pa akong magagawa. Tulungan mo po ibang lingkod, di pa ako mo sa amin, ibang salita, Panginoon. At ikaw din magbukas ng puso't nawa sa tang manonood at magbigay ng karagdagang kaalaman at katibayan ng panampalataya sa bawat kapatiran. Ito ang aming samot dalangin sa iyong banal mga pangalan sa Jesus at sawayin mo lahat ang balakid hadlang sa iyong pag-aral ng salita. Cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Puri ng malapay noon. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Dubling paggalang sa ating minamahal na Pastor Luis Almeida, the end-time prophet of our loving God, at sa ating ginagalang at minamahal siyang Pastor, sa pag-alaala sa kanyang ginintuang katuruan, ating ginagalang at minamahal na siyang Pastor Linas Almeida, sa lahat po ng ating beloved workers, sa ating beloved preachers, webcast technical staff, controllers, instrumentalists, magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. At sa ating live webcast viewers. May namahal, tayo po'y mag-aral sa aklat ng Revelation sapagkat sa panahong ito kailangan nating malaman kung paano tayo makipagbaka at kung ano na nga ba itong pangyayaring ito. Amen? Last days na ba tayo? Dahil nasa mapanganib na tayo panahon? Andito na ba tayo? Kailangan nating malaman, yun ang dapat na pag-aralan sa mga panahong ito. Amen? Paano tayo maging matibay? Paano tayo makikipagbaka? At kung paano natin maiwasan ang mga pangyayaring ito. Ating pag-aralan yung The Seven Seals. The Seven Seals from the Book of Revelation yan, mga minamahal, chapter 6. Itong Seven Seals is called chronological events. Amen? Pag sinabing chronological, that is continually. Tuloy-tuloy na mga pangyayari, sunod-sunod. Amen? Kuha natin may mahal. And the seven seals there are 4 riders behind the horses. Merong sa 1 up to 4 na seal, meron diyang 4 na kabayo at alamin natin who are they, those riders. Amen? Ano yung kanilang dala, mga kapatid? Ating basahin sa aklat ng Revelation chapter 6 verse 1 up to 8. Sundan ninyo mga inamahal. Yan po ang 4 seals, 1 up to 4. Amen, praise the Lord. From the book of Revelation, chapter 6, verse 1 to verse 8. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him. And he went forth conquering and to conquer. And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see. And they went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And beheld,
and lo, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I've heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see thou hurt not the oil and the wine. And when he had opened the 4th seal, I heard the voice of the 4th beast, come and see. Last verse. I look and behold a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him, and the power was given unto them over the 4th part of the earth to kill the sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 6, talata 1 hanggang 8. At nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay, na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika, at tumingin ako. At narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog. At binigyan siya ng isang putong, at siya yumaong magtatagumpay at upang magtagumpay. At ang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay, na sinasabi, halika, at may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula. At ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan, at upang mangagpatayan ang isa't isa. At binigyan siya ng isang malaking tabak. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay, na nagsasabi, halika, at tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang ng buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sebada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. At nang buksan niya ang ika-4 na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ika-4 na nilalang ng buhay na nagsasabi, halika, at tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganit ng hayop sa lupa. Amen. Purihin ang malapay noon sa pagkabasa sa kanyang salita. God bless you, mga kapatid. Dito may namahal itong 7 sealed scroll to the hands of the Father. Nasa kamay po ito ng pinakamakapangyarihang Diyos, ang ating Amang nasa langit. At sabi dito, Apostle John saw the Lord Jesus Christ taking the 7 sealed. Sa kanyang vision, yung dinala siya ng anghel, nakita niya na ang Panginoon ang nakahawak nito. At siya ang nagbukas. Siya po yung Ama natin nasa langit. Amen? Ang malapay ng Isus. Kaya dito tayo sa first seal, nakita ko ng busan, ito yung sa first verse natin, ng Panginoon, no? Narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. Ano ang dala ng isang kabayong maputi? Ang nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng putong at siyang yaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Ito yung false religion. Isa itong leader, mga minamahal. Sabi sa, basahin mo natin Thessalonica, yung supporting verse niyan. Dito sa first rider natin, sa first horse. Amen, praise the Lord. From the book of 1 Thessalonians. Second Thessalonica, verse 2 up to 9. Amen. From the book of 2 Thessalonians, chapter 2, verse 9. Even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. Amen. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica, Kabanata 2, talata 9. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. Amen. Amen. Yun po yung false prophet. Siya po yung itong first rider is symbolized as Antichrist. Amen? Antichrist is referred to people prophesied by the Bible.
Who those oppose the teaching of Jesus? Yung mga sumasalungat sa katuruan ng Malapaynoon. Bagamat sila'y naglingkod sa Diyos, tinatawagan nila ang pangalan ng Malapayong Kristo, pero yung kanilang mga gawa ay hindi gawa ng ating Malapayong Kristo. So they are still antichrist. Amen? Ganon din sa atin. Kung hindi ka marunong magtapat, hindi mo susundin yung katuruan dito, antichrist ka rin. Amen? Hindi ka rin makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Dahil ang perfect Christian, yung gusto ng Panginoon ay proseso niya, ay yung lahat ay sumunod sa kautusan ng Panginoon. Yung karapat dapat sa rapture, matapat, nagbibigay, dumadalo, sumusunod sa kabanalan, nagpupuri, yun po. Kaya kung hindi ka ganun, antichrist ka rin. Amen? Tandaan natin yan mga kapatid. Kasi yung ating gawa ay hindi gawa ng Diyos. So paano ka magiging true Christ believers? Amen? So mga minamahal, ang sabi dito, these people substitute themselves in Christ's place before the second coming. Sila yung mga tao na nagpapanggap na Kristo at papalitan nila yung posisyon ng Panginoon habang hindi pa darating ang Panginoon. Bakit mga kapatid? Dahil ang layunin nila ay dadayain nila na yung tao. Kaya nga tinatawag dito, sila yung mga busog. Sabi dito sa Revelation, nabasa natin yung sabi dito, yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng putong. Hindi po ito yung sa Revelation chapter 13 ba yun? Yung ating Malapayong Kristo or 19? Kasi ang Malapayong Kristo may dalang tabak at may tatak na yung pangalan niya na King of Kings. Ito wala. Busog siya. Ibig sabihin, false prophet siya. Ito po itong magpapanggap mga kapatid. Pasadahan lang natin dahil mahaba ito, 7 ano ito. Pagtiisan ninyo ako mga kapatid sa oras ito, sa talakayin natin ito minamahal. At tulungan ninyo akong umunawa kung tumugma ba yung aking interpretasyon. Amen? Dahil mahirap po itong revelation. Kaya ang sabi dito minamahal, sila po yung pumaparito na punong-puno ng kasinungalingan. Sa second riders natin, ito yung pulang kabayo. Sa 3 and 4, mabasa natin dito. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika, at may lumabas na isang kabayo, na kabayong mapula at ang nakasakay dito ay pinagkaluubang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Yung first horse, before dumating ang Panginoon, meron ng mga antichrist. Amen? Meron na. So, tapos na yun. At kasalukuyan pa yung tuloy-tuloy yung kanilang mga gawa. Pero yung foundation nila, as a group, as a congregation or religion, nandito na. Amen? Yung pagpapalaganap na lang ng kanilang mga kautusan, protocols. So, ang sabi dito mga kapatid ko sa 3, itong pulang kabayo, pula ba ito? Mga kapatid, pula. Ito mga minamahal, itong red horse, sabi dito, ito po'y kumakatawan sa digmaan. Inalis niya ang kapayapaan sa lupa. Nagkaroon ng World War I, World War II, at hanggang sa kasalukuyan, nakakarinig tayo ng digmaan, nations against nations. Amen? Maging sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, may mga digmaan. Sambuanga Siege, Marawi Siege, amen? Nagpapatayan ng tao. Kaya, pumasok na tayo doon sa second seal. Amen? Tandaan natin yan, pumasok na tayo doon. At sabi dito, inalis yung kapayapaan at binigyan niya siya ng isang malaking tabak. Ang tao nagpapatayan, maging ama't ina, nagpapatayan. Pagdating dito sa third seal, itong black horse, anong sabi dito may namahal? At buksan niya ang ikatlong tatak. Ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika, tumingin ako at narito isang kabayong maitim at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay at narinig ko ang gaya ng isang tinig ng gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo at sa isang denaryo ay 3 takal na sibada at huwag mong ipahamak ang langis at ang lupa at ang alak. Ito yung kumakatawan na tagutom. Famine. Nangyayari na yan before sa kapanahonan sa unang manampalataya na may isang babae na pinakuluan ng kanyang sariling anak at kinain dahil sa gutom. At hanggang ngayon, mula sa kanilang henerasyon, hanggang sa atin laganap ang kahirapan. Laganap ang tagutom. Ayon sa survey mga kapatid ko sa research,
Mas marami pang namamatay sa gutom kaysa sakit sa ating panahon ngayon. Kaya tandaan natin, pumasok na tayo sa third seal, sa pangatlong kabayo na yan. Pumasok na tayo. At ang silyong ito ay nasa kamay ng Panginoon. Scroll to the hands of the Father, which is taken by Jesus. He is the God the Father. Siya po ang nagbukas nito. Pinakita kay John, Apostle John, upang malaman natin ang mga pangyayaring darating. Ito'y alam ng Panginoon. Maaring kapahintulutan din para po mga minamahal ko tayo'y mapunta sa langit. Dahil kung ito mangyayari, walang rapture. Amen? Yung mga selected, chosen generation of God. Special chosen of God. Kaya mga kapatid, ang sabi dito sa third seal, itong black horse. Nagkaroon ng tagutom. So, hindi natin maiwasan kahit sa ngayon dahil sa pandemic, pumasok yung tagutom. Amen? Kahit walang trabaho yung tao, pati pilit nilang ina-apply ang kanilang protocol, kapag lalabag ka, ticket sila ng ticket, bayad ka naman ng bayad dun kahit yung isang 50 peso mo, 50 peso mo, napakahalaga yun, ibili ng 1 kilong bigas, ibabayad mo pa sa kanila. Amen? Wala silang pakialam kung employed ka o hindi. Basta ang mahalaga sa kanila ay maipatupad yung kautusan nila, mga minamahal. Sinong kawawa? Di yung mga tao na walang-wala. Kaya laganap yung tagutom. So pumasok tayo doon sa third riders is symbolized as female. Yun po yun. At itong fourth rider is symbolized as death. Mga salot. Nandito yung salot at tabak. Sabi dito sa 7, at nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At tumingin ako at narito, isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa magitan ng tabak at ng tagutom at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Ano bang lumaganap ngayon? Di ba salot? Nandito tayo sa fourth rider. Amen? Nandito tayo. Salot. Tabak. May namamatay sa gera. May namamatay sa gutom. At sabi dito, binigyan siya ng kapamahalaan. Pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay. Ikaapat na bahagi ng lupa, i-divide mo yung lupa into 4. Tanggalin mo yung 4. Yun ang papatay nila. Billion of people will die soon. Kung magkatotoo, itong bakuna ay pamatay ng immune system ng tao. Pag sinasabing pamatay ng immune system, mga inibig ko, pag matapos na yung duration ng effectiveness ng vaccine sa kanilang katawan, pag darating yung sakit, kahit ubot sipon lang, hindi nila mapaglabanan ng kanilang immune system. Meron tayong antivirus sa katawan, yung natural antivirus. Yun ang sasaguba. Kaya pag maalala mo maglagnat ka, tapos kusa kang gagaling, immune system mo yun, nilabanan niya. Antivirus yun sa katawan mo. Ngayon, kung papatayin ng bakuna na yan, mga kapatid ko, pagdating ng duration ng effectiveness ng bakuna, wala na sa katawan mo. So siyempre may mga sakit, ubo-ubo, lagnat, hindi daw niya kayang sagupain yun. Maaring within 2 weeks, patay yung tao. Kaya, dapat tayong mag-ingat. Dahil ang lahat ng ito ay nasa 7 seal pala. Nung basahin ko ito, sabi ko, Panginoon, tama ba itong interpretasyon ko? Sana magkatotoo. Sana ganito. Kasi ang ibang kongregasyon, ang paliwanag nila, ito ay sa Great Tribulation. No. Hindi ito dahil ang Antichrist ay, nung wala pa ang Panginoong Kristo, pagdating ng Panginoong Kristo, nandoon na sila. Kaya nga siya pinagtabuyan Kaya nga siya pinako Dahil maraming ayaw sa kanyang katuruan. Yun po. They are Antichrist. Sila po yun. They were Antichrist during the time. Hanggang ngayon nagpatuloy. Meron silang isang leader. At higit sa lahat, nung sila magpatuloy nagmatigas, sila po'y hinuli ni Satanas. At ngayon naging alipin sila ni Satanas. Sunod-sunuran sila sa utos ni Satanas. Bulag sila sa katotohanan. Dahil patuloy nilang tinatanggi ang kalaman ng malapay noon. Pumasok tayo sa fourth rider. Nandito tayo sa mga minamahal sa fourth horse na ito. Dahil nandito ang salot, mga kapatid. Ang sabi nito,
meaning famine begins to take hold on the earth. Itong peace, tatanggalin niya. And the consequences of this is of a global control of food and rising the prices. Dito umpisa, aakyat yung mga presyo ng pagkain. Tingnan niyo mga minamahal. Sa Poor Riders na ito, nandoon ang tabak, tagutom, at salot. Sinabi dito. Itong tagutom, tabak, at salot, ito yung tinatawag na global control food and raising the prices, which means called the global superpower. There are three kinds of global superpower. First, ang kukunin nila itong political superpower. Napag-aralan natin yan, pero ulitin ko dahil stated siya, related siya dito mga kapatid. Pag sinabing political superpower, ang pangulo sa bansa, makukuha nila yung sympathy nila. Kung makuha nila yun, bawat militar sa bawat bansa, kontrolado ng Pangulo. Ngayon, kung makuha nila yung political superpower who control all soldiers in every nation, bawat jurisdiction under the president or kings man yun, hawak po yun ng Pangulo. Isang order na yan susunod. Tingnan nyo ngayon. Checkpoint. Huhulin ka, protocol, kahit local ordinance, pwede mag-apply. Hindi tayo makakilos. Hindi ba nyo nabantayan yan? Dito tayo sa force horse, mga kapatid. Pagdating dito, mga minamahal ko, second, military superpower. Yun na yun. Hinawakan ng Pangulo yung military, and military superpower, the source of the one world government. They are the source of the one world government. Around the globe. Sila yung sandata ng Antikristo, mga kapatid. Kawawa tayo. Amen? Sila yung sandata. Ang sabi ito, and the third, economic superpower. Pagtaas ng presyo, isang kahig, isang tuka na tayo. May naman. Wala na tayong mabibili. Papasok pa tayo dito, mga kapatid. Yung mga tunay na anak ng Diyos, sabi dito, nandito pa tayo sa poor rider, sa poor horse na ito. Nandito tayo. Dahil nandito ang tabak, nandito ang tagutom, nandito ang salot, mga kapatid ko. Dahan-dahan nakikita natin yung superpower, world global superpower, yung tinatawag na political superpower, yung military superpower. Ang hindi natin naramdaman ngayon, yung economic superpower. Dahil makakabili pa tayo. Pero anong sabi? Sino yung walang vaccine card, di tayo makakapasok sa mga department store, mga grocery store. Amen? Kaya tandaan natin yan. Gradually process yan. Dahan-dahan tayong lalakad yan. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, mga inamahal, hindi siya makatiis. Pero bakit ito nangyayari? Bakit nagkaroon ng patayan? Bakit ito nangyayari, mga kapatid ko? Basahin natin Revelation, chapter 12, verse 12. Kindly sa ating beloved preachers. Amen. Praise the Lord. From the book of Revelation, chapter 12, verse 12. Therefore rejoice, ye heavens, and he that dwell in them, who to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he had but a short time. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 12, talata 12. Kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan dyan, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Amen. Kaya pala, bakit? Dahil si Satanas ay takot na. Takot na siyang mag-isa, pupunta doon sa dagat-dagat ng apoy. Kaya ang ginawa niya, double action siya. Dahil konting panahon na lang ang meron siya. Dahil kung hindi niya ito gagawin, masasaktan siya na siya lang mag-isa doon. Gusto niya lahat, kasi nag-rebelde siya sa Panginoon eh. Gusto niya lahat ng tao, ipahamak niya sa impyerno, sa dagat-dagat ng apoy. Iba po yung impyerno ha, yung hell, sa dagat-dagat ng apoy, lake of fire. Yung impyerno, yun po yung temporal torment of sinners. Amen? Yung lake of fire, that is the final judgment. Kung saan ang lahat, doon lulubog, doon parurusahan. Kaya mga kapatid, dahil kunting panahon na lang ang diablo, kasi Satanas ngayon ay nginig, takot na siya. Kaya ang ginagawa niya, papatay siya mga kapatid ko. Marami siyang idamay. Kahit mga believers, pag magkamali ka ng hakbang mo, bubuluso ka doon sa kamay ng diablo. Amen? Katakot-takot mga naman.
Kaya anong sabi dito mga kapatid ko? Sa 1 Thessalonica, chapter 4, verse 16 up to 17, basahin natin. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to verse 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Dito po sa aklat ng unang mga taga Tesalonica, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkangel, at may pagkakak ng Diyos, at ang nangamamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na mga titira, ay agawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Kamalapay noon. Yun po yung rapture, rescue. Dahil sa kaganapang ito, sa panganib na ito, maghihirap dahan-dahan ang mga anak ng Diyos, i-rescue tayo ng Panginoon to rapture. Amen? Hindi na tayo daranas ng matinding paghihirap. Pero pasok tayo doon, mga minamahal, sa four-rider na ito. Pang-apat na, pasok tayo doon. Pero hindi pa masyadong malala. Pero sabi ng Panginoon, hindi niya tayo ipapahamak. Siya mismo ang bababa, hindi sa lupa, sa alapaap. Amen? Hindi siya bababa sa lupa. Yung sa lupa, iba yun. Yun yung millennial reign of Christ. 1,000 na paghahari niya, kasama yung mga na-rapture. Behind his back is the soldiers of God. Tayo yun mga na-rapture. Amen? Kaya, pag makita ng Panginoon na ito yung daan papuntang kapamahakan sa mga anak ng Diyos, bababa siya sa alapaap. Tayong mga nangabubuhay, sasalubong sa Panginoon. Tayo lahat, hallelujah, nagsusumikap, Panginoon. Hindi lamang tayo, yung mga patay, una pa silang aangat doon. Mga naghihirap, mga martir, pinatay dahil sa patutuo ng Diyos na buhay. Sila yung una akit sa langit. Kasabay tayo mga kapatid. Magkaroon ng marriage supper of the Lamb. That is a reward of the true believers of Christ. Bibigyan tayo ng eternal life. Incorruptible body mga kapatid. Pagbaba niya para sa millennial reign of Christ, yun na pag-aralan natin sa new heaven and new earth. Magiging sundalo na tayo ni Kristo. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, siya mismo ang bababa, pero sa alapaap, tayo ang sasalubong doon. Pagkatapos dadalhin sa langit, magkakaroon ng marriage supper of the Lamb, kasalan. Bibigyan tayo ng reward. At sa lupa, tataka ng 666 mga kapatid ko. Dito na magkaroon ng terrible. Dahil itong first riders, second, third, fourth, ito po yung tribulation para sa akin. Iwan ko lang sa ibang pangunawa. Ito yung tribulation that under the wrath of Satan, but not the wrath of God. Amen? Pagdating sa 5 seals, 5 seals, hanggang 7, that is the wrath of God. Amen? Basahin natin yung 5th seal. Ito yung mga martir na matay sa pangalan ng Panginoon Kristo na nagmamakaawa, humingi ng saklolo. Basahin natin. Revelation chapter 6 verse 9 up to 11. Amen. Praise the Lord. From the book of Revelation, chapter 6, verse 9 to verse 11. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the soul of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? And white robes were given unto them, every one of them. And it was said unto them that they should rest yet for a while season until their fellow servant also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. Amen. Tagalog. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 6, talata 9 hanggang 11. At nang buksan niya ang kalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana
ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumaka nila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid ng mga papatayin naman gaya nila. Amen. God bless you, mga kapatid. Ito po yun, mga minamahal. Sa fifth seal, yung mga martir na nagpakamatay sa pangalan ng Panginoon, sila'y dumadaing sa Diyos. At dito papasok yung rapture. Dito papasok ang rapture, mga minamahal. Binihisan sila ng mga Panginoon, ibig sabihin, na rapture na yun. Sasalubong tayo doon, mga kapatid. Hindi natin patagalin doon, mahal, ating sundan yung sixth seal, Revelation chapter 6:12 up to 17. Amen. Praise the Lord. From the book of Revelation, chapter 6, verse 12 to verse 17. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, as a big fig casteth her untimely figs, when he is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and mountain and island were moved out of their places, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every freeman, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us and hide us from the face of him that seated on the throne, and from wrath of the Lamb. For the great day for the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ang Apokalipsis, Kabanata 6, talata 12 hanggang 17. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo, at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinampas ng malakas ng hangin, at ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong, aklat kung nalululon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa muka nung nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. 17, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang magkatatayo. Amen. Purihin ka, Panginoon. Iyon po, may namahal. Bumaba yung galit ng Diyos sapagkat tapos na ang rapture. Wala na tayo dito. Amen? Kaya, katakot-takot po, mga kapatid. Pagkatapos ng rapture, mangusap yung sa fifth seal, yung mga anak ng Diyos na pinatay, pinagbigyan, dininig sila ng Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, maghintay kayo ng kakaunting panahon dahil hindi ipaalam ng Diyos kung kailan siya babalik. Amen? Pero instant nagkaroon ng rapture, mga minamahal. At nung matapos yung rapture sa sixth seal na ito, biglang ibinuhos ng Panginoon ang kanyang galit. Nagkaroon ng lindol. Mga buwan, bituin ang ahulog, mga kapatid. Maraming patay, mga minamahal. Ang mga tao takbo parito. Hahanapin nila ang kanilang kamatayan. Maging bato, sasalubungin nila. Dahil gusto nila sila ay mamatay. Dahil hindi nila kaya ang galit ng Diyos. Ganon din tayo. Kaya tayo pinili ng Diyos at ni-rapture, ni-rescue. Dahil hindi natin kaya ang galit ng Diyos. Pero ang galit ng Diablo ay kaya natin. Dahil may espiritu tayo ng Diyos. Amen? Nasa panig tayo ng Panginoon. Kaya kahit anong gawin ng Diablo, hindi siya magtagumpay sa iyo, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Dakila ang Diyos na pinakilala.
Buhay ang Panginoon. Hindi ko po ibig na saktan yung mga nabakunahan, mga kapatid. Hindi po ko ibig na kayo saktan, may naman. Pero ang iyong dapat gawin, mas lalo kayo magpakainin sa Panginoon upang matiyak ninyo na tayo'y makapagtagumpay. Dahil sabi ng Panginoon, nung nabakunahan ang kapatiran, huwag kang matakot. Dahil hindi ang katawan mo ang tinamaan, kundi ang katawan ko. Nasasaktan ang Panginoon. Tinamaan na kanyang katawan. Pagdating ng third dose, huwag na kayong magpabakuna. Delikado na yan. Kaya, mga kapatid, huwag po tayong masaktan. Dahil alam ko ang iba ay tawag din ng hanap buhay trabaho. Pero sabi ng Panginoon, binigyan tayo ng kapangyarihan upang labanan ang gawa ng diablo. Hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Lalong-lalo na dahil habang nabubuhay tayo, kailangan para natin kumain, mga minamahal. Amen? Kaya huwag po nawa kayong masaktan, kapatid. Hindi ko sinasabi na wala kayong kaligtasan. Ligtas pa rin tayo. Dahil death is for the judgment, final judgment. But mercy is for those who still alive. Para sa mga buhay, nandun pa rin ang habag ng Diyos. Nandun pa rin yung kaligtasan, naman. Para sa ating lahat. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi tayo iwan ng Diyos. Sa panganib na ito, mga minamahal, kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya anong sabi, mga kapatid? Revelation chapter 9, verse 5 up to 6. Kinating ko na lang, may mahal, dahil kung basahin mo yan, grabing galit ng Diyos dyan. Dahil mahaba, kukulangin tayo sa oras. Revelation chapter 9, verse 6. Amen. Praise the Lord. From the book of Revelation, Verse 5 up to 6. chapter 9, verse 5 to verse 6. And to them it was given that they should not kill them, but they that should be tormented 5 months, and their torment was a torment of a scorpion. And he striketh a man, and in those days shall man seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Amen. Apokalipsis, Kabanata 9, talata 5 hanggang 6. Praise the Lord. At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumagat sa isang tao. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan, at mga nasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Amen. Purihin ang malapay noon. Mga kapatid, matindi pala pag wala na ang rapture, ang galit ng Diyos. Anong sabi? At pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito kundi pahirapan. Yun yung mga anghel. Kasi yung pangpitong selyo, tumalon pala tayo, hindi natin nabasa yung 7 seal. Basahin muna natin 7 seal. Nakatalon pala tayo, minamahal. Sorry po. Revelation chapter 8, verse 1 up to 2. Yung 7 seal last, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. From the book of Revelation, chapter 8, verse 1 to verse 2. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Amen. God bless you, mga kapatid. Apokalipsis, Kabanata 8, talata 1 hanggang 2. At nang buksan niya ang kapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. At nakita ko ang 7 anghel na nakakatayo sa harapan ng Diyos, at sila'y binigyan ng 7 pakakak. Amen. Pinutol ko lang. Kung ituloy niyo ang basa, yung 7 seal na binuksan ng Panginoon, merong 7 anghel pa doon ang dala ng salot na ibubuhos sa lupa. At yung salot na yun, yung binasa natin sa 9, chapter 9, verse 5 up to 6, yun yung ipinagkaloob sa mga anghel na yun, na huwag patayin yung tao. Pahirapan lang sila. Ang mga tao naman, hahanapin nila yung kamatayan. Dahil sa hirap ng kanilang dinanas, hindi nila kaya. Ang sabi dito, mga mahal, pinagkalooban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan. At sa anumang paraay hindi nila masusumpungan. At mga agnanasang mamatay. At ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Kahit pagputol-putulin yung katawan nila, mga minamahal, hindi sila mawala ng buhay.
ang mararamdaman nila ay sobrang sakit sa kanilang mga katawan. Sobrang pahirap, mga kapatid. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon. Yun ang utos niya sa mga anghel. Kaya kawawa yung mga tao na hindi patuloy na tumatanggi sa kautusan ng Panginoon. Patuloy na hindi kumikilala sa ating mahal na Panginoong Yesus. Amen? Yun po ang mangyayari sa kanila, mga minamahal. Kaya, ang kamatayan ay makakaiwas sa kanila. Kung sa ngayon ay ang magtangkang magpakamatay, totoo talagang mamatay. Pero darating ang panahon, hindi sila mamamatay. Kahit biyakin mo siya, kahit putol-putulin mo siya, mga kapatid, hindi siya mamamatay. Dahil yun ang Panginoon. Our lives is placed into the hands of the living God. Ang ating mga buhay, nakasalalay sa kamay ng mga pangyarihan sa lahat. Hindi wala sa atin. Ang bukas, wala sa atin. Nasa ating mahal na Panginoon. Kahit mayaman ka man, kahit gaano ka kayaman sa lupa, ang buhay mo ay hawak ng Diyos. Hindi mo kayang pigilan kung darating ang kamatayan. Tutuldukan ng Panginoon ang iyong buhay. Walang makakapigil, mga inibig ko. Amen? Kundi ang Panginoon, sabi niya dito. Siya lang, mga minamahal. Pero anong mangyari sa atin? Bakit tayo hindi pinahamak, mga kapatid ko? Dahil tayo totoong naglilingkod sa Kanya. Hindi tayo mga antikristo. Tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pagsubok, tayo patuloy na naglilingkod. Tayo patuloy na nagpakainit. Tayo patuloy na nagtatapat, mga minamahal. Patuloy tayo na papalaganap sa salita ng Diyos. Patuloy natin binabahagi ang kaligtasan, ang panganib na darating. Katakot-takot pagdating ng araw, kung wala ng mga anak ng Diyos, gabi mapapangis ang tao. Lahat mangyayari, mga kapatid ko. Mangyayari yan, mga minamahal. Hallelujah. Last verse natin, 1 Thessalonica chapter 5, verse 9. Amen. Praise the Maganda Lord. na rin natin manunugtog. From the first book of Thessalonians chapter 5, verse 9 to verse 10. For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Dito po sa aklat ng mga unang mga taga-Tesalonika, Kabanata 5, talata 9 hanggang 10. Sapagkat tayo ay hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ka, mahal na Panginoon. Amen. Napakapalad natin, mga minamahal. God bless you, mga kapatid. Hindi tayo tinalaga ng Diyos sa kanyang galit. Itong pangyayaring ito ay galit ng Diablo. Kaya habang tayo nasasaktan din ang Panginoon. Habang tayo lumuluha, nasasaktan din ang mahal na Panginoon. Habang ikay na dumadalo sa gawain, hinihigpitan ang daan mo, minamahal. Sinasaktan ka ng mga tao makapangyarihan. Nasasaktan ng Panginoon. Nalulungkot ng Panginoon. Dahil mahal niya tayo. Anak tayo ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay magigipit. Ikaw ay masasaktan. Ikaw ay luluha. Dahil sa karahasan ng mga taong wala sa Diyos. Minamahal. Ayaw ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na palagi kang lumuluha. Lumuluha sa kabigatihan. Kaya ang sabi niya, i-rescue ko kayo. Makakaroon ng rapture. Dahil hindi tayo tinalaga sa galit. Doon tayo gigising sa piling ng ating Panginoon. Maganak tayo lagi doon. Masaya sa buhay na walang hanggan. Sa piling ng ating walang Panginoon. Buhay! Buhay ang Diyos! Purihin. Awitan natin ang Panginoon. Nasa panganib na tayo. Nasa last day na tayo. Kantahin natin, today is the last day. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready Hallelujah! every night Praise the Lord! and every day. Storms and rain,
or sunny day. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready. Yes, O God. In Purihin mo. every night, every day, storms and rain or sunny day. Oh, God has promised, that He will come, that He will come to take His people. And we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Today is the last day. As you can hear it say to all His word, crisis and problems and then cries, but the faithful people remain safe. Oh, God has promised, God's promised. From day to day, oh, God's promise, God's promise, that He will come again, come again. Take His people, His people, and we will live this world in a time of rapture. We must be today. Oh, God's promise that He will come again to take His people, those faithful people, and He will live this world in a time of rapture. We must be ready. Balik natin si Constanza. Yes, O God. Si Constanza. Today is the last day. Hallelujah. As you can hear Him say throughout His word, crisis and problems, death and crowns. Hallelujah. 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 Praise you, Lord. Praise you, Lord. Jesus, forgive us, O God. And He will come.
today. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those precious people, and we will leave this world in a time of rapture. We must be ready from day to day. Oh, God has promised that He will come, that He will come again to take His people, those people, and we will live this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. We must be ready from day to day. You must be ready from day to day. Mahal, sa lahat ng narito, napakapalad natin. Amen. Dahil midweek service ko, konti lang tayo. Dapat sana marami tayong nakakaalam nito. Marami sanang naliwanagan. Marami sana tayong natutunan. Kaya mapalad ang narito ngayon. Alam natin kung nasaan ang lokasyon natin ngayon. Kung ano panganib ang hinaharap natin, mga minamahal. Yung ating ibang kapatiran ay dumalo. Paano tayo magkaroon ng kaalaman sa banal na kasulatan kung hindi tayo patuloy dumalo? Lalo-lalo sa araw Miyerkules, mga kapatid. Nandito pala ang pagpapala. Ang kaalaman ay pagkaloob ng Diyos sa atin. Ito pala, mga kapatid. Kaya sa mga oras na ito may namahal, sabi ng mahal na Panginoon, isa o dalawa ang nagkakatipon. Nasa ating kalagitnaan siya, mga kapatid. Ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos ngayon. Ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Yayakapin tayo na presensya ng Diyos. Aalawin tayo ng Panginoon. Dahil tayo hirap na. Dahil tayo ay nababagabag na, mga kapatid. Aalawin tayo ng Panginoon. Tayong lahat magkaisang manalangin na mahal. Lord, upo na kilang Ama, Diyos na makapanin sa lahat. Amang banal, sa iyong mga paring pangalan malapit ng Jesus. Sa nang dalangin ng taong nilagisan mo, aming minamahal, kinagala na Pastor Wilde Estrada Almeida, malapit ng huling propeta, O God. Panginoon, narito kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali, Ama, mahabag kapatawarin mo kami. Dalangin namin sa iyo, patuloy mo kami panghawakan, Panginoon. Sa panganib na ito, patuloy mo ingatan ang bawat isa. Maging ang aming mga mahal sa buhay. Una't higit aming mahal na Pastor, 10 na kamang mahal sa buhay. Sa lahat ng mga gagawa, mga mahal na sa buhay, sa lahat ng mga kabatiran, malapino, sa aming mga ansib loved ones na nakaturok ng bakuna, ingatan mo rin sila, bigyan mo silang pagkakataon makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Naway ligtas mo rin sila, Panginoon, bago ka bumalik, malapinoon. Pagkaisay mo kami patuloy sa iyong pag-ibig, kapangyarihan na patuloy kami makapaglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa iyong banal at makapangyarihang pangalan na si Jesus. Amen at amen. Mga inumahal, ating ipatong ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang kaliwa sa karamdaman, sa ating mga live webcast viewers, ang ating kanang kamay sa ating mga television receivers, gadget receivers, ang kaliwa sa ating mga karamdaman. Isipin natin na ang propeta ng Diyos ang naglihan sa atin, ang ating minamahal at kinagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida. Upo na kilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, sa nandalangin namin na Pastor Wilde Almeida, aming sinasaway mga demonyong karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, cast out, tuberculosis, high blood, demonyong COVID, cast out, demonyong bakuna, cast out, in Jesus' name. COVID, cast out, in Jesus' name. Be healed, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat magsama-samang magpasalamat, may namahal. Tumalon tayo 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Sabihin natin, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, pagparangal, pagsamba, pagpapasalamat ay tanging sa ating mahal na Hesus Kristo po lamang. Tayo ay tutuloy-tuloy sa ating announcement. Aking ibigay ang pagkataon sa ating beloved preacher, Alvin Dugos. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, journalist. Pagdadala ng salita natin, mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, ang unang pagpupuri at pagluwalhati, pagdadakila, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Dobleng paggalang sa ating beloved Evangelist Willie Strad Almeida, sa kanang beloved children, pag-alaala rin po sa mga mabuting turo na iniwan natin beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Sa ating mga beloved preachers na narito ngayon, magandang gabi po. Sa inyong mga mahal na kapatiran, magandang gabi rin po sa lahat ating beloved webcast viewers. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong daigdig na paabot ang tinig nito. Magandang gabi sa inyong lahat. Kaya mga mahal at higit sa lahat, magandang gabi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Bago tayo magpatuloy sa ating mga announcement, tayo po'y kukuha muna ng special love offering at tayo po'y magkaisang manalangin. Ako na lang manalangin mga minamahal sa special love offering. Dakilang mapagpalang Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal Panginoon Hesus, kami po narito lubusan pasalamat sa iyong kabutihan ba't sa amin, O Diyos. Pinagpala mo kami umpisa pa kanina hanggang sa oras na ito. Maraming salamat, O Diyos, hanggang sa huli na aming napakinggan iyong banal na salita. Pinagpala mo kami at naritong bawat sa amin, mahal na Panginoon. Magkaloob ng special love offering kasama aming makapatiran, pagpalain mo bawat kamay nagkaloob. Special na ibigay, special mo rin ibalik sa bawat buhay, mahal na Panginoon, sa lahat ng palataya sa ministeryo ito. Pagpalain niyo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat na bagay, sa material, physical, financial, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ito pa aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Patuloy po tayo mga minamahal sa ating mga announcement. Ganon pa rin patuloy tayong dumalo, magsikap na tayo po ay makadalo sa 3 beses sa loob ng 1 linggo, banal gawain dito po sa lugar na ito mga minamahal. At ito po ay tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Araw ng Miyerkules, ito po ay mag-umpisa katulad kanina, alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Mga minamahal, tunay po, patuloy pa rin ang Biyernes. Ito po ay alas 2 pa rin ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw naman ng Linggo, ito po ating general worship, mga minamahal, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya yan po, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Mga minamahal, ang ating banal na gawain. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Anyayahan natin ating mga matatagal ng kapatiran na hindi dumalo. Kung atin silang makikita sa daan, masalubong, invite natin muli upang lalong pagpalain nating buhay na Diyos at sila ay magsibalik sa paanan natin, mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sa ating pagpatuloy sa oras nito, atin naman po nakikita kung ano pong mga pangangailangan dito po sa chapel. Mga minamahal, di pa po natapos, naumpisahan pa lamang po kung mayroon tayong mga extra blessing o willing tayong tumulong na mula sa puso dahil yan po ang kailangan nating buhay na Diyos. Makikita yan kung tayo po'y willing, pagpalain tayo nating buhay na Diyos. Magkaisa tayo, nating pagtulong-tulungan ng ating chapel. Kung may mga extra blessings tayo, pagpatuloy natin dahil sarili na natin ito. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, tuloy-tuloy upang maging komportable talaga tayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hanggang sa matapos ating maipader ang lahat, talagang tunay, maibuhos natin ang sounds natin dahil hindi na yan lalabas pag mayroon na tayong pader. Kaya mga improvements ating pagtulong-tulungan, tingnan natin at tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon upang tayo pagpalain nating buhay na Diyos. Mag-wish tayo, ipaabot natin sa ating mahal na Panginoon, ating mga dalangin na mahal na Panginoon, nawa po kami po ipagpalain mo upang kami makatulong sa gawain. Tiyak na bagay, ipagkaloob yan nating buhay na Diyos. Palakpakan natin ating mabait na mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya yan lamang po atin pong pagtulong-tulungan. Ulitin ko po, ang bawat sa atin, magkaroon tayo ng yung pasanin para sa gawain nating buhay na Diyos. Hindi po ito para sa tao, hindi po ito para sa kapwa nating Kristiyano, bagos ito po'y sa ikaluwalhati ng pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Sa pangunang dalangin nating mahal na pastor, talaga pong magtagumpay ang lahat sa pangalan ni Jesus. Kaya mga minamahal, yan po ang ating mga announcement na iparating sa inyo, bawat isa sa atin. Kaya kung wala na pong karagdagan o mayroon pa ba karagdagan para sa ating mga announcement,
Kung wala na po, tayo po'y patuloy na po, tayo po'y dadako na po sa ating pansamantalang pagtatapos o sa ating prayer, mga minamahal. Atin na pong ibibigay ang pagkakataon sa ating beloved preacher Pedrito Miñano. Praise the Lord. Manalangin po tayo, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tayo manalangin, mga minamahal ko, hallelujah. O dakila namang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Jesus. Sa unang panalangin ng aming ginagalang at minamahal na pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, nine-time prophet or loving God, mahal na Jesus. Nandito po kami sa gabi ito, mahal po Panginoon. Taos puso pong nagpapasalamat. Sa matagumpay na ba na nagkaway sa gabi ito, mahal na Panginoon. Na yung pinagpalat nilang isan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah. Mula sa iyo si Joyful Song, Solemn Song, sa pagbibigay ng mga buhay na patotoo. Pag-awitan ng mga beloved ko, sigit sa lahat, mahal na Panginoon. Ang iyong banal na salita na aming napakinggan, hatid ng aming mga ngaral sa gabi ito, mahal na Panginoon. Na lalo pang nagpapatibay sa aming paglilingkod sa iyo at dagdag kaalaman, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa iyo, mahal na Panginoon. At maraming salamat din, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong banal at matamis na presensya na pinadama mo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, na nagsisilbing kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa iyo. At sa aming pansamantalang paghihiwalay sa gabing ito, mahal na Panginoon Jesus, pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin, pag-ingatan mo ang lahat ng aming makapatiran sa lugar na ito, mahal na Panginoon, at paratingin mo sila sa kanilang mga kanya-kanyang mga tahanan ng malulahatit ligtas sa anumang mga sakuna at mga disgrasya. At mahal na Panginoon Jesus, patuloy mo pong abutin ng iyong makapangyarihang kamay ang aming mga live broadcast viewers, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang dagat, at maging sa lugar na ito ng Zamboanga City. Mahal na Panginoong Jesus, ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Huwag Praise the natin Lord. kalimutan ang ating webcast, mga minamahal. At mamaya, mayroon tayong Jesus Miracle Hour. May lihans tayo, lapit lamang to sa harapan. We love you in the Lord, but others, Jesus loves us more, and God bless us all. Amen. Praise the Lord.